Okay. Good morning po sa lahat. Ayan. Para daw robot tong at kami po ay patuloy na nag-invite po. Lalo-lalo na po sa mga nasa-save sa ating ministry. Magsama-sama po tayo dito. Samahan niyo po kami. At kung gusto niyo namang dalawin namin kayo sa inyong bahay, chat nyo lang po kami, text nyo lang po kami. Meron po tayong, pwede po kayong mag-request sa amin. At may programa po tayo ngayon, especially sa mga members na po, na once a month, magkakaroon po tayo ng exhortation, biblical exhortation sa mga families ng ating simbahan. At kung gusto niyo, pwede po, kung nakakailangan kayo ng counseling about marriage law and family living, Christian living, family Christian living, open po kami para magbigay sa inyo ng counsel. Wala pong bayad yan, libre po ang ating mga services. Pagkamat hindi po kami tumatanggi sa blessing. Kung sabi ng Bible, mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Sabihin, hindi po namin kayo tatanggihan dyan kasi mas gusto namin pagpalain kayo ng Panginoon. Okay. At ito po ating message ay tutuloy lang po natin. Live with compassion. Apo? At katulad po nung nakaraan, noong September 17, yung message, kung natatandaan nyo, yung introduction. At ang Panginoong Jesus ay nagpunta po sa mga cities and villages. Basahin nga po natin Matthew 9:35-38. And Jesus went about all the cities and villages, preaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then said Jesus unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Tayo manalangin. Panginoon, pagpalaan niyo po ang pagkabasa ng salita na malulahati po kayo sa aming pag-aaral sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay? Isabihin po ng compassion ay splagmizomai. Yan. Splagmizomai. Yun, kaya nabasahin naman. Isabihin po niya ay kahabagan. Ano ba? Compassion. Sympathy. Kailangan po ng mga tao yan. Huwag natin sabihin, mayaman na sila, nag-aral sila, marami silang sasakyan, malaki bahay nila. Mga kapatid, hindi po lahat ng tao na mayaman ay masaya. Especially unbeliever. Pag yan ay hindi Kristiyano, totoo, tunay, sa puso, malungkot yan. Siyempre, aapil sa tao yan, masaya. Pero, sa kanyang private life, siya po ay desperado. Diba? Siya po ay miserable. No hope. Samantalang tayong mga Kristiyano, kahit hindi tayo mayayaman, sabi nga ay nasa poverty level, meron tayong pag-asa. Diba? Sabi ng Bible, ang Macedonian Church ay below poverty. Deep
poverty. Yan ang sabi ng Bible. Nahihiya ba sila? Hindi. So, sabi ng Bible, sa kanilang karukhaan, sila ay naging mapagbigay. Di ba? Hindi pala porke mahirap ka, hindi ka na pwedeng magbigay. Dapat nga, lalo ka magbigay dahil mahirap ka. Paano yun? Mahirap na ako, magbibigay pa ako. Oo. Sapagkat sabi ng Bible, ang nagbibigay ay mapalad. O bakit naging mapalad ang nagbibigay? Sapagkat sabi ng Bible, ang nagbibigay ay tatanggap. O tatanggap ka pala. Eh pag nagbigay ka, tatanggap ka. Eh ayaw mo magbigay dahil mahirap ka nga. Eh hindi ka tatanggap. Diba? Hindi ka tatanggap sa Panginoon. Dahil wala ka namang binigay. O isang blessing niya na nagbibigay. Tumatanggap. Kaya pag nagbigay ka, asahan mo may tatanggapin ka sa Panginoon. Kaya magbigay kayo sa gawain ng Panginoon. Kayo maging maramot. Kahit maliit lang. Yung bang babae sa repat woman, malaki ba ang binigay kay Elijah? Nung si Elijah ay humingi ng pagkain. Sinabi ba ni Elijah, igawa mo ako ng isang bandihadong cake para ako mabusog. Diba? Sabi ni Elijah, igawa mo ako ng pagkain ng tinapay para sa akin. Hindi naman natin sasabihin, hindi natin masabi kung gaano kalaki yung tinapay na yun. Pero ang sabi ng babae, isang dakot na arena. Could you imagine, isang dakot na arena, hatiin mo sa 3. Gaano kalaking tinapay magagawa nun? Maliit lang. Baka nga pamatid gutom lang, hindi talaga nakakabusog. Pamatid gutom lang. Pero mula doon sa isang dakot na arena, doon siya kumuha na ibinigay niya kay Elijah. At dahil doon, hindi naubos ang arena at langis dahil pinakain niya ang lingkod ng Diyos. Kaya pagka nagpapakain kayo ng lingkod ng Diyos, hindi mauubusan ang lalagyan niyo. Pag naubos, maglalagay uli ang Diyos. Kaya laging ubos kasi hindi kayo nagbibigay sa lingkod ng Diyos at sa gawain ng Diyos. So, practicein natin, mga members. Magbigay kayo. Pupunta kayo dito, magdala kayo. Ano yung kaya niyong dalhin? Diba? Paano kaya niyong dalhin? Hindi lang pera ang binibigay. Si Hana nga ano binigay sa Panginoon? Yung anak. Si Samuel. Ano ginawa ng Diyos kay Hana? Binigyan siya ng 5 anak uli. 3 lalaki, 2 babae. Ilan ang anak ni Hana? 6. Si Hana po ay baog. Pero dahil humingi siya sa Diyos at binigay niya ang kanyang pangako na yung ibibigay ng Diyos na anak ay ibabalik niya, ang tawag po doon ay pledge. At nung tinupad ni Hana ang kanyang pangako, ang sabi ng Diyos, itong babaeng to marunong tumupad sa kanyang pangako. Bigyan ko siya ng 5 pang anak. Sa Bible kasi ang anak ay blessing. Sa panahon ngayon, ang anak daw ay pahirap. Mga unbeliever lang ang nag-iisip ng ganyan. Mga walang Diyos. Kaya pag wala kang Diyos, ganyan, pag Kristiyano ka, ganyan ang isip mo. Isip walang Diyos yan. Na ang anak ay pabigat. Ang sabi ng Bible, ang anak ay regalo. Ang anak ay pamana. Ang anak ay biyaya. Di ba? Sabi nga, yung walang anak, gusto magkaanak. Yung maraming anak, inaabandon na yung anak. Blessing yan eh. Blessing ng Panginoon. Kaya magbigay kayo. Magbigay kayo ng inyong mga anak sa church na magiging worker. Diba? At ang pangako ko sa Panginoon, kung may kakayanan ng church,
kahit volunteer, ang sweldo niyan, minimum wage pataas. Kung kaya na ng church, ha? Pero hanggat di pa kaya, ala-allowance lang. Ganun, diba? Sabi ng Bible, ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang kaupahan. O, bigyan natin sila. Nakakita ko niya sa Katmon eh. Mga volunteers, pero yung kanilang allowance ay katulad ng regular. Pwede pala yun. Diba? Practicein natin sa church yan. At kayo mga members, huwag kayong manghinayang na magbigay. Mas malaki ang binibigay mo, mas malaki ang balik. Sabi ng Bible sa Luke chapter 6:38, siksik, liglig, umaapaw. Kaya gusto nyong tumanggap ng siksik, liglig, umaapaw? Maglakihan ninyo. Huwag umpisa kayo sa maliit. Mag-umpisa lang kayo sa maliit. Ilang kaya nyo eh. Diba? Pero huwag nyo kalilimutan ang inyong tithes, first fruits. Out of your tithes, sabihin, uunahin nyo muna yung inyong commitment. Then, mula doon sa matitira, doon ka kukuha ngayon ng ibibigay mo sa Panginoon. Sabi nga, your love oblige you to give your tithes and offering and first fruits. Okay po. So, sabi ng Bible, sa verse 36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Yung kanilang condition, no? Fainted, scattered abroad, no shepherd. Yung shepherd means pastor. Sa Greek word po yan ay poimen. Poimen. Yan po, no? Ang Greek word ng shepherd. Yung ibig sabihin daw po niyan ay poimen. Kaya, yan po ang condition ng tao. Let's see the condition of the people. Kahit yan ay mayaman na. Sabi nga na mayaman kami, wala pang, hindi pa sumisikat ang araw. Gising na kami, naghahanap buhay kami. Buwan na ang nakasikat at bituin. Hindi pa kami nagpapahinga, hindi pa kami tulog, naghahanap buhay pa rin kami. Kaya kawawa ang mayayaman. Ito namang mga mahirap, nainggit sa mayayaman. Karamihan ng mahirap, tingnan nyo, laging nakaupo. Kaya kita nyo sa mga mall, yung mga crew, walang upuan yan. Laging nakatayo yan. Pag lagi ka nakaupo, ay sabihin, wala kang ginagawa. Hindi na ibig sabihin nun. Ilang oras ka nakaupo at nakaharap sa TV, sa gadget. Buti sana kung mula doon sa gadget mo, mahanap ka ng pagkakakitaan. Sure, lalo panahon ngayon, no? Hindi. Umiinit yung upuan mo eh. Natatapos ang buong araw, nising kundulig, wala kang kinita. Tapos naiingit ka sa mayaman. Mayayaman, sabi na mayayaman, maawa kayo sa amin. Hindi na kami nagpapahinga sa katatrabaho. O yun namang mga mahirap, sabi na mahirap, maawa kayo sa amin kasi mahirap kami. Paano kami maawa sa inyo? Kayo lagi lang kayo nakaupo. Walang ginagawa para mag-generate ng income. So, sino ba ang dapat kaawaan? Di yung mga nagtatrabaho. Yun ang dapat kaawaan. Pagod sila sa trabaho. Ikaw, pagod ka, kaupo. Kapapahinga. Napagod ako, kapapahinga. Ayun, ba? Sino, napagod ka sa trabaho. Ikaw, napagod, kapapahinga. Nakakapagod din ang kapapahinga. Ma-high blood pa kayo, atakihin pa kayo. Ayun ba? Pangalawa, let's see the harvest. Ito ba, no? Yung harvest. Sabi ng Bible sa verse number 37,
Then saith he, si Jesus Christ po yan, no? Unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Yan ba, no? Sinabi niya sa kanyang mga disipulo, ang aanihin ay tunay na marami. Subalit, iilan ang mga manggagawa. So, yung harvest, diba? Yung dalawang harvest po yan. Diba? Tama natin. Ang sabi ng Bible, the harvest truly is plenteous. Okay, yung field, sabi po ng Matthew 13:38, tingnan nyo, the field is the world. Yung mundo ang field. Yung sabihin ng field, pag nagtanim ka ng palay, meron kang taniman. Diba? Meron kang lupang sakahan. Yun yung field. At ang sabi ng Bible, yung mundo ang taniman. Yan. So, ito yung field. At ang mga tinutukoy dito na harvest ay hindi po halaman, tao. Tao. Diba? Nagsimula po ang Diyos kay Eva at kay Adan. Isang tao na ginawa niyang dalawa at pinag-isa niya through marriage. At yung dalawa na naging isa ay nagkaroon ng anak. At ngayon, ang anak ni Adan ay nasa 7 billion na tayo. 7.9 billion ang tao sa mundo. Ganyan na po karami. At dadami ng dadami pa yan. Diba? So, sabihin, ang field ay ang mundo at ang tinutukoy na harvest ay ang mga tao. Yan, mga tao. Yun ang sabi doon, ano? The field is the world and sabi, the good seed are the children of the kingdom. So, merong good seed. At meron naman ding tares. But the tares are the children of the wicked. So, dalawang harvest to. Kung pag-aaralan po nyo ang Matthew chapter 13, verse 37 to 43. Dalawang i-harvest dyan. Yung good seed, ito po yung Kristiyano, at yung wicked, ito po yung mga unbelievers. Pareha sila harvest yan eh. Sabi lang ng Bible, uunahin ng bahagya yung mga unbeliever bago ang Kristiyano. Pero pagka hinarvest, almost sabayan, almost sabayan. Ihiwalay ng Diyos yung good seed, ilalagay sa bangan, sa harvest yan, at ihiwalay ng Diyos yung tares para sunugin. So, sabihin, dalawang harvest yan. Hindi lang isa. Harvest of the children of the kingdom at saka po harvest na children of the evil one. Yan. Isa, the wicked one. Yan. Merong children of the kingdom, merong children of the wicked one. Pareha silang i-harvest. Ang isang harvest para dalhin sa tahanan ng Diyos sa langit. At yung isang harvest ay para parusahan at dalhin sa impyerno at sa dagat-dagatan na po. Yung sinabi lang, look, tingnan nyo, basahin natin Matthew 13:37 to 43. Meron din kasi sa look niyan. He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. Si Kristo po yung Son of Man. The field is the world, the good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. So merong children of the kingdom and
and the children of the wicked one. Verse 38. Verse 39, the enemy that soweth them is the devil. So si Satan yan. Si Lucifer. The harvest is the end of the world. Diba, no? Tinutukoy dito yung katapusan na ng mundo. And the reapers are the angels. At yung angels dyan, sa katapusan ng mundo, angels talaga yan. Pero ang Bible ay tinukoy din ng mga pastor na angel. Revelation chapter 1. Diba? Verse, yung huling talata at saka Revelation chapter 2, verse 1. Mga pastor yun, tinutukoy naman doon. 40. As therefore the tares are gathered and burned into the fire, so shall be in the end of this world. So yung world, ang fields, at sabi dito, yung tares ay ginather. Ay, harvest din. Hinarvest din sila, ginather eh. Pero hindi sila hinarvest para dalhin sa kaharian ng Diyos. Sa barn. Hindi sabi ng Bible, para sunugin. Para sunugin. The Son of Man shall send, sabi dito, forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all the things that offend and them which do iniquity. That offend and them which do iniquity. So, pag ginagad na po yan, diba? Paghihiwalayin yung natiis-tiso dahil sa salita ng Diyos kay Kristo at yung mga gumagawa ng kasamaan. And shall cast them into a furnace of fire, there shall be wailing and gnashing of teeth. Then shall the righteous shall shine forth, shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Sino po yung Father? God the Father. The Father of the Lord Jesus Christ. Ang mga righteous, the children of the kingdom, ay magiging bituin, magnilingning sa kaharian ng Diyos. Yan. Sa kingdom of the Father. Who hath ears to hear, let him hear. O sinasabi lang po rito, no? Yung to harvest, diba? Yung good seed, ito yung salita ng Diyos. Yan yung seed. Diba? At yung bunga ng salita ng Diyos ay ang mga children of the kingdom. So sila yung mga naniwala, tumanggap, sumampalataya. Sila yung naging children of the kingdom. At yung the children of the wicked one, ito yung mga hindi naniwala doon sa seed of the Word of God. Actually, yung seed dyan ay si Jesus Christ siya eh. Diba? Okay. Kaya, the harvest is the people. Ayan, diba? The field is the world, and the harvest is the people. Okay. Yung people dyan, ito yung the children of the kingdom and the children of the wicked one. Okay, doon po tayo sa children of the kingdom. Ang sabi ng Mark 13:20, except that the Lord hath shortened those days, no flesh should be saved, but for the elect's sake, whom he had chosen, he had shortened the days. Ito po yung sa tribulation period. So meron pong tinatawag na elect. Elect before the foundation of the world. Diba? Ito yung mga elect ng Panginoon, pero itong mga elect na to, hindi ito saved. Okay. Hindi yan saved. No? Hindi pa sila saved. Yung saved pa lang dyan, ay yung nasa, actually, ano pa lang sila eh, naka-reserve for salvation. Bakit? Sapagkat yung mga Old Testament saint, nakatingin yan kay Kristo.
hindi pa naman namamatay si Kristo eh. Kaya yung type ni Kristo, doon sila sumusunod. Ano yun? Yung tupa ay ihahandog at yung dugo ay kukunin. Yung ibibisik sa Holy of Holies. Kaya yung tupang pinatay ay type of Christ. Kaya sabi ng Bible, si Kristo ay bumaba sa kalaliman at yung mga nasa kalaliman ay kanyang kinuha at dinala sa kaitaasan, sa kalangitan. So ano po ginawa ni Kristo sa kalaliman? Nangaral siya. At lahat ng naniwala sa kanya doon ay dinala niya sa langit. So sino yung naniwala doon? Lahat ng Old Testament saint na nasa Abraham's bosom. Kaya lahat ng nasa Abraham's bosom, nung dumating si Kristo, nangaral siya doon. Kaya si Kristo yung nagpunta sa impyerno. Hindi siya nangaral doon sa mga pinaparusahan. Wala nang pag-asa yun eh. Doon siya nangaral sa lugar ni Abraham, yung Abraham's bosom. At lahat ng nandun ay mananampalataya kay Kristo. Kaya ang mga Old Testament saint ay umaasa lang din kay Kristo para sa kanilang salvation. So hanggat wala pa si Kristo, wala pa sila sa langit, nandun sila sa hell. Pero wala sila sa lake of, wala sila doon sa torment. Nandun sila sa sinasabi ng Luke, na sa isang lugar na malamig at may tubig. Diba? Kaya nung si Kristo'y namatay, bumaba doon sa hell, doon sa lugar ni Abraham, nangaral siya doon, at siya umakyat sa langit, dala niya ang mga Old Testament saint. Doon lang nakarating sa langit, yung mga Old Testament saint. Diba? Ngayon, sila'y kasama sa mga elect before the foundation of the world. Bakit? Sapagkat nung nangaral si Kristo ron, nanampalataya sila kay Kristo. Diba? Nagtiwala sila kay Kristo. Ngayon, tayong nandito ay ang church age naman. So dito po, yung elect, sabi ng 2 Timothy 2:10, therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. So hindi pa save ang mga elect. Lahat, hindi pa save lahat. Mayroong save na, mayroong hindi pa save. So yun yung elect, yun yung children of the kingdom. Diba? Yun yung children of God. Yung mga elect na yan. Bagamat hindi pa sila lahat saved, yung iba hindi pa pinapanganak, yung iba kapapanganak pa lang ng panahon ni Kristo, at yung iba nandun na, nakikinig na sa Kanya. At yung iba naman, nasa langit na, yung mga Old Testament saint. Yun po yun, ha? Sabi nito, para alang-alang sa mga pinili sa ikaliligtas. Ha? Kaya sila pinili kasi dahil sila sasampalataya. Hindi sila pinili na pinili lang ng Diyos kaya tumanggi, kaya tumanggap. Hindi po. The basis of God's election is their faith in Christ. Diba? Ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaya sabi ni Pablo, I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. So hindi pa save lahat ng elect. Diba? Kaya nga sabi ni Paul sa Titus, Paul, a servant of God, Titus 1:1, and the apostles of Jesus Christ according to the faith of God's elect. So yung mga elect, nanampalataya din. Kailangan nilang manampalataya para maligtas. Kaya ang salvation ng mga elect based on their faith. Not based doon lang sa
Gusto ko itong masave eh. Manampalataya ka't hindi, save ka na. Hindi ganon. Kaya ang basihan ng mga elect for their salvation is their faith in Christ. So yung mga nasa Abraham's bosom, nung marinig nila si Kristo, nanampalataya sila. Kaya sila'y nasave at dinala sa langit. Ngayon, kailangan mong manampalataya. Yung elect ay kailangan manampalataya kay Kristo for the salvation. So, paano yun? Kaya sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kailangan nila makapakinig ng gospel message para yung faith, para magkaroon sila ng faith. Diba? Yung kasing faith, ibig sabihin po nun ay believe. Sabi nga, how they can shall believe without a preacher. Romans. Tingnan natin, basa tayo ng Bible. Romans chapter 10. Sabi dito, verse 10, verse 9, if thou confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Confess. Ang confess, no? Ipapahayag. Kaya nga, pagka tayo nag-witness, sinasabi natin, ipahayag mo yung pananampalataya. O, paano po ba? Hindi tanggapin mo si Kristo. Paano ko po tatanggapin? Hindi ko alam eh. O, hindi, tuturuan kita. Kaya nililid natin sa prayer. Ang tawag doon ay prayer, sinner's prayer. Kaya kung hindi ko siya pinatanggap, masasabi ko ba tumanggap? Pwede oo. Pero, hindi ko sigurado. Bakit? Hindi ko naman narinig eh. Na tumanggap siya eh. Para masigurado ko na tumanggap siya, kaya ito ay totoo sa puso o hindi. At least alam kong tumanggap siya. Lahat ng Kristiyano ay profess. Pero hindi lahat ng profess ay Kristiyano. Diba? So sabi nito, confess, diba? With the mouth. Talagang maririnig dapat. Verse 10, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Oh, kailangan ng i-confess ng mouth. Sabi ito, for the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Tingnan niyo po dito sa verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Verse 14, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So ito mga elect, kailangan nila makapakinig ng salita ng Diyos. Kailangan nila makapakinig ng gospel of the Lord Jesus Christ. Bakit? Sapagkat hindi sila pwedeng tumanggap nang hindi nila napakinggan. Hindi sila pwedeng maniwala nang hindi nila napakinggan. So, ganyan po kahalaga ang preacher. Kahit hindi ka pastor o misyonaryo, ikaw ay simpleng member ng church, sabi ng Bible, go and preach the gospel. Walang sinabi ang Diyos, para sa mga pastor lang yan ha, para sa mga misyonaryo lang yan ha, para sa mga church planter lang yan ha. Hindi po. Iyan po ay binigay ng Diyos sa bawat Kristiyano. Babae, lalaki, bata, matanda, mayaman, mahirap, nag-aral, at hindi nakakatapos. You have to preach the gospel, for the gospel of Christ is the salvation. No? The only salvation of those who will believe. Yun lang. Kaya sabi dito, kapag walang nangaral, walang maliligtas. Diba? At ang sabi nga, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
So, yung po mga elect, ito po yung children of the kingdom. Nandiyan sila, nakahalo sa mga children of the wicked one. Siyempre, di naman kilala kung sino yan eh. Dahil hindi natin sila kilala kung sino dyan ang children of the kingdom, kailangan tayo mangaral kasama ang mga children of the wicked one. So, mangangaral tayo sa kanila, sama-sama yan, at pag narinig ng mga children of the kingdom, yung mga elect, yung pangaral ng salita ng Diyos, maliligtas sila. So, yung hindi tumanggap, hindi po sila maliligtas. Ba't di sila naligtas? Kasi hindi sila nanampalataya. Hindi dahil ayaw ng Diyos silang iligtas. Sabi nga ng Bible, si Kristo naparito upang iligtas ang mga makasalanan. Eh, sino po yung makasalanan? Yung elect lang bang makasalanan? Kaya ang elect lang ang maliligtas? Di ba? Yung salitang whosoever, wala daw sa original yun na original language. May nandun po, nakalagay. Hindi nakalagay nga doon each. O, yun din yun eh. Whosoever din yun eh. Sa John 3:16, nandun din sa original language. Ang ginamit na word na iba to na each. O, sabi ng each, whosoever, ano ba yan? Di ba each din yun? Parehas. O, kaya ginamit mo dyan na each, o ginamit mo dyan whosoever, parehas lang yun. Sabihin, binigyan ng Diyos na pagkakataon lahat ng tao, from Adam hanggang sa last person na mabubuhay, pero nakita ng Diyos kung sino lang at ilan lang ang sasampalataya, yun lang ang kanyang pinili. Pero hindi pa sila ligtas lahat. They need to hear the word of the gospel of Christ for their salvation. Kailangan nilang manampalataya. At pag sila nanampalataya, sila po ay maliligtas. Ano po, no? Tapos na yata tayo. Pero, ito po yung mga elect. Ito po yung children of the kingdom. So, yung mga children of the wicked one, ang tawag po dyan, sila po yung mga tares. Ano po bang tares? Panirang damo. Kaya yung alam niyo po yung panirang damo, sabi nga, yun daw masamang damo, matagal, matagal mamatay. Gano ba? Hindi po. Sabi nga na isang tao, sa amin, pagka ang mga damo, lumalaki na, tinatabas ko agad, di patay na. Meron lang ulit tumutubo. Di ba? Mabilis kasi silang dumami. Yun ay yung sabihin nun. Madali silang mamatay, mabilis lang silang dumami. Kaya mali yung masamang damo, matagal mamatay. Hindi po mali po yan. Masamang damo, madaling mamatay. Kaya lang, mabilis silang dumami. Bakit? Puro illegal lang ginagawa nila pagpaparami. Di ba? Sabi ng Diyos, ang Bible, nagtuturo lang ng monogamy. Sabi ng monogamy, isang asawa lang, bawat tao. Ang tao, ayaw nila yon. Yung monogamy, yun ang paraan ng Diyos. Ayaw ng tao yan. Ang gusto ng tao, polygamy. More partner. Kaya nga sabi ng Diyos, ang tao dyan ay mga adulterer. God will judge. Kaya ang bilis nilang dumami, di ba? Ngayon, hindi naman lahat ng Kristiyano ay monogamy. May mga Kristiyano rin na nagpo-polygamy. Kasalanan nila yon. Kaya kita mo si David,
nag-away-away yung kanyang mga anak, nagpatayan, di ba? Kita mo si Solomon, nag-away-away din ng mga anak, divided kingdom. Yun yung problema ng mga taong polygamous. Ngayon, kailangan monogamy. Sabihin ng mono means singular, isa. Kaya ang Diyos ay mono. Mono God. Isang Diyos. Yung maraming Diyos, polygons. Yan, mga polygamous. Maraming Diyos. Tayo, ang Kristiyano, isa lang ang Diyos. Bagamat, meron tayong tinatawag na Trinity. Hindi na po natin tatalakayin yan. So, ibig sabihin, yung tares, yun yung the children of the wicked one, kasama yung sa harvest. Kapag sabi ng Diyos, sabi ng mga nagtanim, Panginoon, ba't sino nagtanim ng mga pangiran na mo? Di yung kaaway, the adversary. Sino ba yun? Di ba si Satan? Di bubunutin na namin. Sabi ng Diyos, wag. Wag. Bakit? Bakit po, Panginoon? Baka pati yung totoong halaman, yung trigo, mabunot nyo, mamatay. Kailan namin puputulin, bubunutin yung panira pagdating ng harvest. Madali mo makita yung trigo at saka yung tares. Sabi ng Bible, sa kanilang bunga. Diba? Alangan namang yung damo na bunga ng trigo o palay, at yung palay na bunga ng tares. Hindi pwede. Kaya pag nakita ng magsasaka, ito damo. Kasi kamukha kasi sila ng trigo. Para malaman mo na sila'y damo, 100% sure ka yung bunga. Ito, kamukha ng trigo, pero ang bunga, tares. So, hiwalay. Ito, kamukha ng damo, pero ang bunga, trigo. Dito ka. Kaya nga po, hindi ka agad pinapatay ng Diyos yung mga masama. Bakit? Baka madamay yung mabuti. Pero hindi na ang hulugan, mas mahaba ang buhay nila. Pero sabi nga ng Bible, ang masama ay puputuling katulad ng damo. Psalms 37. So yung tares, yung children of the wicked one, ito yung mga unbeliever, mga hindi nananampalataya kay Kristo. So, ito yung two harvest, di ba? The harvest of the children of the kingdom and the harvest of the children of the wicked one. Sabay sila. Sabay sila. Pero sabi ng Bible, susunugin ang children of the wicked one. Okay po? So, yan po yung ating nakita dyan, no? Yung the harvest is the people. The harvest is plentus. Both plentus. The harvest of the wicked one and the harvest of the children of the kingdom. Okay po? Pero sabi rito, pangalawa, the harvest is ready. Isabihin po ng harvest is terismos. Yan, terismos. Plentus means follows, means great. Pagkat ng panahon ni Kristo, ang dami ng tao. At thousands of people ang namamatay sa gera ng panahon ni Kristo. At before pa si Kristo, ang dami rin namamatay na sa gera. Diba? Manood po kayo ng World War I at saka yung World War II. At meron pa mga gera na isolated pa. So, the harvest is now ready, both the unbelievers and the believers. So, kaya plentus. Ibig sabihin, they are ready. Malapit na silang, hinog na. Isabihin po,
si John ay nangaral po ng 6 months about the kingdom of heaven and about the baptism and about the kingdom of heaven. Diba? At after ng 6 months, nangaral si Kristo. At sa panahon na to, nasa Acts chapter 9 na. Ibig sabihin, nakapagpasimula na si Kristo, nakapangaral na siya, at marami ng tagasunod siya nung panahon na ito. Kaya sabi ni Kristo, the harvest is truly plenteous. Ito yung mga tao na nakapakinig na kay John at nakapakinig na sa akin. Malapit na silang mga matay, pero wala pa silang, kulang ang mga harvester. So, ibig sabihin po, marami ng tao ngayon na hinog na to listen to the Word of God, pero walang nangangaral. Kulang. So, kaya sabi ni Kristo, pray that the Lord of the harvest send forth laborers into His harvest. So, kailangan po sabihin, yung harvest ay nandun na. Nakapakinig na sila ng, kasi ang harvest po sa trigo ay 4 months lang. 4 months. 6 months na nangangaral si John the Baptist. At pagkatapos ng 6 months, pinatay si John the Baptist, nangaral si Kristo. Kaya hinog na. Ready to harvest. Sabihin yung mga tao, napakinggan na nila si John the Baptist, napakinggan na nila si Kristo, kaya itong mga taong to ay ready na sila. Pero dahil kulang ang manggagawa, kaya itong mga taong to ay hindi natin maaralan lahat. Kulang ang mga ngaral. Nandiyan na yung tao, pwede na silang maligtas anytime, any moment, na makapakinig na salita ng Diyos, pero wala nangangaral. Kaya yung mga elect, bagamat elected na sila to inherit the kingdom of heaven, hindi pa ma-save kasi walang preacher. Para ma-save ang mga elect na yan, kailangan natin ng tagapangaral. Sabi nga, ng isang nabasa ko, hindi kami kami nangangaral para ma-save yung elect, hindi para ma-save yung hindi elect. Hindi na po ma-save yun. Bakit? Kaya nga siya hindi pinili ng Diyos kasi hindi siya tatanggap, hindi siya sasampalataya eh. Ngayon, yung elect, pinili ng Diyos siya kasi pag nakapakinig na ng gospel yan, tatanggap yan. Di ba? Parang ganito po yan, no? Pagka hindi natin sila naakay sa Panginoon, kaagad, mawawala ng saysay yan. Mahuhulog uli sa lupa. Tutubo nga lang siya ulit, di ba? Pero hindi naman lahat tumutubo. Lalo kung sila ay nadaganan na mga cares. So, mas maganda i-harvest na natin sila sa magitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kailangan po natin ng mga laborers. Kaya sabi ng Bible, pray ye. Diba? Mangaral tayo ng salita ng Diyos. Mag-pray tayo sa Panginoon. Sabi nga, the importance of the laborer. Gaano ba ka-importante ang mga manggagawa? Napaka-importante nila sapagkat, sabi ng Bible, the harvest is truly plenteous. Ang tanong, sino ang magbo-volunteer? Ano sabi ni Isaiah? Here I am. Send me. Diba? Pwede po kayo mag-volunteer. Actually, hindi nga tayo volunteer eh. Magsasabi ng Diyos, go! Ang tawag po doon ay pautos. Ha? Ano ba pautos? Command. Ha? Command. Command. Ano ba yung command? Command. Tawag yan, di ba?
Merong imperative. Yan. Imperative. Ang ibig sabihin pa ng imperative, hindi tayo mag-volunteer, tayo ay susunod. Inuutosan tayo. Hindi sinabi sino mag-volunteer. Hindi po sinabi ni Kristong gano'n. Ang sabi ni Kristo, go. Imperative, pautos. Whether you like it or not, you need to go. You have to go and preach the gospel to every creature because sabi doon, the harvest is truly great. Ang daming tao. Nakapakinig na ba sila ng gospel? O kung hindi pa, dapat makapakinig. Sino mangangaral? Wala. Di ikaw. Ikaw. Kaya pag inasahan mo si pastor, masasave yan sa ibang church. At pag nasave yan, doon sila magiging members, of course. Normal na yan. Doon sila nasave eh. Yun ang church na kanilang dumating doon eh. Sila yung nangaral doon eh. Kung tayo ang mangangaral doon, posible na maging member natin. Posible na bang mapunta sa iba. Bakit? Uso ngayon yung bingwitan sa aquarium. Ang tawag dyan ay proselyting. At ang sabi ng Bible, ang proselyting ay isang abominable work. Kaya huwag tayo magpo-proselyte. Ng membro ng may membro, tayo ay mangaral sapagkat ang mga children of the kingdom ay nakakalat, nakahalo sa mga children of the wicked one. So, preach the gospel. Sabi ng Bible, napaka-importante ng mga laborers. So, kailangan ka para hindi mag-volunteer, ha? Susunod. Hindi volunteer, susunod. At sabi ako marunong eh. Kaya nga po meron tayong Bible school. Oblige yourself to study God's word, how to share, preach. The word of God, the gospel of the Lord Jesus Christ. Para hindi lang sa isang church, sa isa lang nangangaral, yung pastor lang. Dapat lahat nangangaral sa mga bata at sa mga matatanda. Kaya napaka-importante. Pag walang manggagawa, hindi sila maakay. Maghihintay pa sila na aakay. Baka mamaya, nung dumating yung mga ngaral uugod-ugod na sila. Doon lang sila nasave kasi doon lang sila nakapakinig. Pero kung yan bata pa lang, nakapangaral na tayo, bata pa lang, saved na yan. At bata pa lang, pwede nang gamitin ng Panginoon. Okay, ano po yung request? Ang request, sabi ni Kristo, pray. Di ba? That the Lord of the harvest send forth laborers into His harvest. So, kailangan nating manalangin na mga workers. At sino yung mga workers na yon? Kayo yon. At mananalangin pa tayo ng dagdag pang mga workers sa harvest ng Panginoon. Kaya po, kapag tayo ay naging mangangaral ng salita ng Diyos, you are just obeying the command. And you are feeling the need of laborers. At pag naging laborers po tayo, ang sabi ng Bible, your labor is not in vain in the Lord. Amen? Pag nangaral ka, wait ka lang. May blessing yan. Sabi ni Pablo, ang nagtanim ay may gantimpala. Ang nagdilig ay may gantimpala. Ang nag-ani ay may gantimpala.
Oh. O di, magtanim ako na magtanim. May gantimpala naman pala. Oh. Eh kung hindi ko man sila madiligan, at least may gantimpala na ako doon. Ako nagtanim eh. Hindi ko man sila ma-harvest, at least may gantimpala na ako doon. Ako yung nagtanim eh. O kung hindi ako nagtanim, ako yung nag-harvest, eh blessing pa rin ako. Eh, mas maganda nga lang yun. Ha? Yung nag-harvest. Bakit? Eh harvest eh. Yun ang pinakamasarap eh. Ang pinakamahirap daw ay yung pagdidilig. Bakit? Maintenance yun eh. Hindi po. Puro mahihirap yan. Sa akin nga nakita, pinakamahirap yung magtanim eh. Bakit? Para ka magtanim, kailangan mong bubungkalin ang lupa. Lilinisin ang lupa. Gagawin mong fertile ang lupa. Kukultivate mo ang lupa. Di ba? I-ready mo yung lupa. At pag ready na, tsaka mo tataniman. Di ba? Ngayon, kung ikaw yung magdidilig, madali na. Bakit? Nakatanim na, didiligan mo na lang eh. At mas madali yung mag-harvest. Bakit? Hindi ka na maghihintay ng matagal eh. Aanihin mo na eh. Tapos, uuwi mo na sa iyong bahay. Hindi na pinakamadali yung harvest. Pero yung pagtatanim, pinakamahirap yan. Ang tawag po doon ay soul winning. Kaya nga sabi ng Bible eh, ang mga soul winner, ang pinakamalaki ang gantimpala. Diba? Meron silang crown of rejoicing. Diba? Meron silang crown of rejoicing. Kaya po, kailangan na magagawa at sabi ng Bible, pray. Yun po yung request. Let's pray to God for the laborers. At habang kayo nanalangin, sabi ng Bible, go and preach the gospel. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa aming napag-aralan, natutunan sa iyong banal na salita. Kailangan po naming humayo, lumabas, mangaral, magturo, mag-share. Hindi namin alam kung sino maliligtas sapagkat hindi naman namin nababasa ang puso ng tao, ang isip ng tao. Ang mga elect ay nakahalo sa mga children of the wicked. All we need to do is to preach the gospel both to the children of the kingdom and also to the children of the wicked one. At yung tatanggap sa sampalataya, sila yung aming dadalhin sa iyong tahanan. Sila yung aming aalagaan at pararamihin. At sila yung susunod na mga magiging lingkod ninyo na papalit sa amin. Ngayon, magbibigay po ako ng paanyaya bago tayo magbukas mga kapatid. Kailangan, ang Panginoon po ay naparito with compassion. Nahabag siya sa atin. He gave Himself. He died on the cross of Calvary for your salvation, for our salvation, for my salvation. Now God is calling you to go. Not just voluntarily, but obediently, with compassion to the lost, to rescue the perishing, and care for the dying. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong matakot. O tayo'y mapapagod. Pero sabi ng Bible, God will renew your strength. And God will reward you later on. The Bible said, your labor is not in vain in the Lord. All you have to do is to spread the seed of the Word of God.
the seed of the gospel of the Lord Jesus Christ. Those who will believe will be saved. And those who will not believe, God will condemn. Kaya sabi ng isang awit, tell them, even if they don't believe you, just tell them. Please tell them for me. Even if they don't receive you, please tell them for me. Mga kapatid, panahon na para bumangon ka at puntahan mo ang mga tao na alam mong hindi ligtas. Sino yan? Especially your loved ones. Tell them the good news. Talk to them. Invite them to the church. Pastor, malayo ang church sa amin. Mag-Bible study tayo sa bahay nyo. Kaya nga sabi sa inyo, kahit once a month lang eh. And invite them. Pastor, mahirap sila imbitahan. Na-invite mo nga yan eh. Sa iba't ibang lugar eh. Kaya nga po ako ay nagpaplano, aarkila tayo ng every 3 months, aarkila tayo ng resort. Iimbitahan ko kayo kasama loved ones ninyo ang magbabayad ng resort and church. Magluluto kami ng pagkain, free. Pero magdala na lang din kayo, dagdag. Diba? Magluto rin kayo ng sa inyo. Dagdagan ninyo. Magsama-sama tayo dun sa isang resort. Magkaroon tayo dun ng gospel preaching. Diba? At least, nag-enjoy na sila. Nakapakinig pa sila ng gospel preaching. Yun ang pinaplano ko po. At pag dumating ang panahon na tayo mayroon ng sariling resort, libre ang resort natin. With food. Libre ang pagkain. Wala silang babayaran. All they need to do is to come. Pero sila ay dapat makinig ng pangangaral. The salvation is free. Kapatid. Pero hindi siya mura sapagkat binayaran ng buhay ng Diyos ang ating kaligtasan. Ikaw na mayaman, nauubos yung pera mo kung saan-saan. Nasa bangko yung pera mo, ginagamit ng unbeliever na may-ari ng bangko, nagpapayaman siya. Wala ka man lang share sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos natin tumutulong sa mga estudyante na nangangarap makagraduate ng college. Hindi ka ba pwede mag-share? 10 pesos a week? 50 pesos a week? 100 pesos a week? Para sa estudyante na nangangarap makagraduate ng college? Yung ating 6 na estudyante gumraduate na. Natulungan po ng ating katuwang program yan. Nagtatrabaho na po ang ilan. At hindi lamang po natin sila na alalayan na makagraduate sa kanilang pag-aaral sa college. Yung dalawa na i-recommenda natin sa isang company, yung mismong may-ari ng company ang kinausap. Tinanggap kasama puro ng anak ko. Si Jericho nandun. Meron pa isang taong kinausap po tayo. Kristyano parehas siya. Tanggap na sana. Tinanggihan lang niya ang alok. Hindi lang natin sila tinutulungan na makagraduate. Tinutulungan natin sila makapag-apply at matanggap sa trabaho. All you have to do is to send your support
suportahan natin ang katuwang ministry. Ipaparehistro po natin yan. 1 million ang kailangan natin. Pag naparehistro po natin yan, mas maraming bata tayong mapapag-aral at matutulungan. Kaya, huwag kang manghinayang. Magpadala ka ng iyong tulong para marami tayong bata na ma-assistihan na makagraduate. Dalawa sa mga graduate po natin, sila lang ang nakagraduate ng college sa kanilang family. Di ba? Napakaganda. Nakatulong tayo sa pamilya na makagraduate isa man lang sa kanilang mga anak sa college. Kaya kung wala ka pang tinutulong sa gawain ng Panginoon, shame on you pa rin. Nagpapasasa ka sa pagpapala ng Diyos. Namamatay ang maraming tao without hearing even single hearing of the gospel preaching. Now, marami tayong programang ginagawa. Hindi ka man namin makasama, at least your support nandun. Open your houses. Buksan niyo yung bahay niyo. Pupunta kami dyan. Mangangaral tayo ng salita ng Diyos sa mga kapag-anak niyo, sa mga kapitbahay ninyo. Baka sakaling sila'y maligtas. At pag naligtas siya, they are your crown in heaven. Kung hindi mo kayang sumama sa amin, Pastor, wala akong ibibigay, sumama ka sa amin. Mag-visitation tayo, mag-Bible study tayo, magturo tayo ng bata. Meron tayong feeding program. Yung ba 1 kilong bigas, 1 linggo, hindi mo kayang i-supply sa feeding program natin? Yung bang isang clove na bawang, hindi mo kayang i-supply para sa feeding program natin? Meron kang magagawa. Huwag mong isipin, Pastor, maliit lang eh. Kapatid, sinusukat ng Diyos ang tao hindi sa laki ng kanyang ginagawa o binibigay. Sinusukat ng Diyos ang tao sa mula sa maliit. Sabi ng Bible, ang nagtatapat sa maliit ay magtatapat sa malaki. Kaya kung wala ka pang binibigay kahit maliit, walang malaki na ipagkakatiwala ang Diyos sa iyo. Para kapag katiwala ng Diyos ng mas malaking pagpapala, mag-isimula ka sa maliit. Mag-support ka, mag-supply ka, tumulong ka, sapagkat iyan ang kalooban ng Diyos. Sabi ko nga, Panginoon, kahit yung single centavo, tulungan mo kami na ma-maximize namin para sa gawain ninyo. Ang daming kayamanang nasasayang, mga Kristiyano. Ang daming mayayamang Kristiyano. Pero nagiging unfruitful, worthless in the ministry. Sapagkat ang blessing ay nasa sa kanila lang at hindi sinishare. Share the blessing. At pag sinare mo yan, makikita ng Diyos yan. At sabi ng Bible, God will bless you more. Kaya manalangin, Panginoon Diyos, salamat po sa pagkabasa ng salita at sa aming pag-aaral. Tulungan niyo po kami na kami ay maging mga laborers in your harvest. At hindi lang kami maging laborers, maging supporter kami. Makarating man kami o hindi sa field, at least nandun ang aming support. Material, financial, moral,
and prayer. Basbasan niyo po ang bawat isa na nagsasakripisyo alang-alang sa gawain ninyo. Bless niyo rin po ang aming offering sa umagang ito. Ito po ang dalangin sa pangalan po ng Panginoong Susanayan. Awitin po natin ang give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Pwede niyo po ipadala sa ating GCash ang inyong mga offering and your support, commitment. Thank you po. God bless.